Ganap silang napalibutan kaya't agad na sumugod si Alec para pabagsakin ang ilang monsters, pero sobrang dami ng kalaban para kayanin niya mag-isa kaya nagpa siya si Crazy na pagalingin si Olivia para makakalaban ito. Sinabi niya kay Olivia na kaya niyang gumawa ng teleportation circle para makaalis sila doon, pero aabutin pa ito ng oras kaya't kailangan niyang patagalin ang mga monsters kasama si Alec at yun lang ang kailangan marinig ni Olivia, kaya tumakbo siya palabas para sumali kay Alec sa pakikipaglaban. Pero kahit mahusay na swordsman si Alec ay may mga bahagi pa rin na hindi niya masyadong kayang gawin, sa pagkakataong ito ay hindi niya maabot ang mahihinang bahagi ng mga monsters kaya napilitan siyang umatras. Si Olivia naman ay walang kahirap-hirap na pinuputol ang ulo ng mga monsters na parang wala lang. Nang makita niyang hirap na hirap si Alec ay iginiit niya na kailangan nitong mas madalas mag-practice, dahil hindi dapat ganito kahirap para sa isang S-rank swordsman ang ganitong klase ng mga monsters. Natapos din sa wakas ni Crazy ang teleportation circle at sinabi niya kina Alec at Olivia na oras na para umalis, pero nang subukan niya itong pagaganahin at bigla itong bumagsak at napagtanto niya na ang bahagi ng dungeon na iyon ay may anti-magic barrier. Ibig sabihin ay hindi sila makakagamit ng kahit anong magic hanggat hindi nila natanggal ang Magic Eater, lalo pang dumarami ang monsters kaya tinanong ni Olivia ang bida natin kung kaya niya bang gawin ng mas maganda kaysa dati, giit ni Alec na susubukan niya ang kanyang makakaya. Sinimulan nilang dalawa ang pag-atake at habang pinapanood ni Alec kung paano pinuputol ni Olivia ang mga katawan ng monsters, napansin niyang sobrang tahimik at eksakto ang bawat galaw nito kaya naman tinatawag siyang pinakamahusay na swordsman sa lungsod. Ayaw naman ni Alec na isipin ni Olivia na mahina ang sword skills niya, kaya tinaasan niya ang antas ng laban at binibiyak ang isang monster sa kalahati at medyo na-impress si Olivia sa ipinakita niya. Binanggit nitong hindi naman siya masama pero mahaba pa ang kailangan niyang lakbayin kung gusto niyang maging tunay na master ng espada. Dagdag pa niya kay Alec na huwag puro lakas ang inaasahan nito kailangan niyang malalamangan sa bilis ang mga kalaban. Talagang na-appreciate ni Alec ang payo pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na napalibutan pa rin sila, kahit ilang monsters ang patumbahin nila may dumarating na panibago at walang progreso kung ganito. Kaya tinanong ni Olivia si Crazy kung nahanap na ba niya ang lokasyon ng Magic Eater na gumagawa ng anti-magic field. Naniniwala si Crazy na nasa banda roon iyon pero imposibleng makarating sila doon, dahil sobrang dami ng monsters sa daan. Pero hindi na nagdalawang isip si Olivia at sumugod kahit delikado at habang ginagawa niya iyon, inagaw naman ni Alec ang atensyon ng natitirang monsters para bigyan ng oras si Olivia. Pero kailangan niyang magmadali dahil hindi tatagal si Alec ng matagal. Binalaan ni Crazy si Alec na may mga monsters ding dumarating mula sa itaas at nang tumingin siya pataas, nakita niya ang isang vulture monster na sumusugod pababa para atakihin siya kaya sinasalag niya ang mga pangil nito gamit ang kanyang espada. Napakalakas ng puwersa ng vulture na halos bumigay ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Alec, pero nagawa niyang manatiling nakatayo at itulak ito palayo at gayunpaman, patuloy na bumabalik ang vulture para umatake at kailangan pa rin niyang harapin ang iba pang mga monsters, nasa bingit na siya ng pagiging mapuno ng husto. Buti na lang ay nagawa niyang maisahan ang vulture para atakihin ang isa sa mga higanteng cyclops, kaya nabawasan siya ng isang kalaban pero malaking problema pa rin ang vulture para sa kanya. Samantala ay patuloy pa ring papunta si Olivia sa Magic Eater at lumalabas na ito ay isang skeleton monster. Paglapit niya ay sinaksak niya ito sa dibdib at winasak ang sinturon nito kaya't dapat ay wala na ang anti-magic field. Sumigaw si Olivia kay Crazy at sinasabing dapat na itong magsimulang gumawa ng panibagong teleportation circle, at habang hinihintay iyon dahil maaari nang gumamit ng magic si Alec, nagcast siya ng 5-fold Thunderbolt spell para sunugin ang lahat ng monsters ng sabay-sabay. Mabilis silang tumakbo papunta sa tabi ni Crazy bago pa may dumating na panibagong kalaban, at na-teleport silang lahat palabas ng nest ng monsters at ngayong ligtas na sila. Tinanong ni Olivia si Alec kung bakit hindi nito sinabi na isa pala siyang mage at hindi swordsman, dahil parang nakakahiya tuloy na nakapagbigay pa siya ng komento tungkol sa sword skills nito. Pero sinabi ni Alec na malaking tulong ang payo niya at balak niyang pagbutihin ang sword training niya pagbalik nila sa bayan. Pero sa ngayon ang mahalaga ay ligtas silang lahat at bigla silang pinutol ni Crazy at sinabi kay Alec na kahit mukhang maayos pa ngayon si Olivia, hindi perpekto ang healing magic. Kapag patuloy itong lumaban sa ganitong kondisyon,
hindi magtatagal ay magbubukas muli ang mga sugat niya at babagsak ang katawan niya ulit at naalala ni Crazy ang sinabi ni Olivia na isang traidor ang pumatay sa ina nito, kaya tinanong niya kung handa ba itong magbahagi pa ng detalye. Kaya nag-open up si Olivia at binanggit na nangyari ang insidente noong bata pa siya, matapos mamatay ang ina niyang adventurer ay naiwan siyang mag-isa sa mundo pero kinuha siya ni Millie at sinimulan siyang sanayin gumamit ng espada. Araw-araw ay lalo pang gumaganda ang kakayahan ni Olivia, kahit nagluluksa pa rin siya sa pagkawalan ng kanyang ina parang naging ama niya si Millie at palagi siyang lumalapit dito para sa lakas at pag-alalay. Pero nagbago ang lahat noong araw na sinabi nito ang katotohanan, nagsasama silang nagre-raid ng dungeon noon at ipinakita lang ni Olivia ang bago niyang lakas sa kanya, ipinabatid ni Millie na naging napakalakas na niya. Pero sa susunod na sandali ay bigla niya itong itinaga ng walang paliwanag at habang nakahandusay si Olivia at nag-aagaw buhay sa sahig, yumukod si Millie at ipinaliwanag sa kanya na siya mismo ang pumatay sa kanyang ina. Nang nag-imbestiga si Olivia ay nalaman niyang dati palang kasama ni Millie sa party ang kanyang ina, kaya posibleng totoo nga na siya ang pumatay dito at ang katotohanang tinitingala niya habang lumalaki ang mismong taong kumuha ng buhay ng kanyang ina ay napakasakit para sa kanya, kaya mula noon ay hinahangad niya ang paghihiganti. Pero bigla namang nawala si Millie na parang naglaho na lang, ang mga peklat sa likod ni Olivia ay nagsilbing paalala sa pagtataksil ni Millie, at iyon ang nagpapatuloy sa kanya para maabot ang kanyang paghihiganti. Pero bukod doon ay wala na siyang natitira at naiintindihan siya ni Alec dahil matapos siyang tanggalin sa Royal Court, pakiramdam niya wala na ring silbi ang buhay niya pero ipinakita ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon totoo, at sigurado siyang ganoon din ang para kay Olivia. Giit ni Olivia na wala siyang kaibigan pero ipinabatid ni Alec na parehong nag-aalala sa kanya si Lorg at Marbel, at alam niyang gusto talaga siyang tulungan ng dalawa pero hindi niya sila pinayagan makikisali dahil kahit gusto niyang makabawi, alam niyang nakakatakot ang espada ni Millie. Pero dahil ganoon ang sitwasyon ay inalok ni na Alec at Crazy na tutulungan siya para makamit ang kanyang paghihiganti, samantala sa kabilang bahagi ng dungeon ay patuloy pa ring naglalakad sina Ornes at Yore sa paikot-ikot na mga pasilyo, pero wala silang ideya kung saan sila napunta dahil paulit-ulit na nahuhulog si Ornes sa teleportation traps. Medyo nag-aalala pa rin si Yore tungkol sa katotohanang nagawa ni Melly na talunin ang floor boss gamit lang ang isang swing, at ayon sa alam ni Ornes tungkol sa kanya at malamang ay nakarating na siya sa pinakahuling palapag ngayon, at hindi na rin siya magugulat kung papunta na rin si Olivia doon para harapin siya. Biglang may narinig si Ornes na papalapit na mga tao kaya't hinihilan niya si Yora at sinabi rito na manahimik muna. Ilang sandali pa ay lumabas ang mga miyembro ng Shadow Guild at isa sa kanila ay abalang kumakain ng mga dungeon core na ninakaw niya mula sa isang grupo ng adventurers kaninang umaga. Hinarap sila ni na Ornes at Yora, at nagulat ang mga miyembro ng Shadow Guild na makita sila dito dahil ang iniulat sa kanila ay ang mga intruder ay galing sa Nameless Party, pero hindi na mahalaga iyon dahil trabaho nila na pabagsakin ang kahit sinong adventurer na makita nila. Ngunit pag-atake pa lang nila ay agad na pinabagsak ni Ornes ang lahat at ginamit ni Yora ang binding spell niya para itali sila gamit ang mga kadena. Ganito lang talaga ang inaasahan ni Ornes mula sa Shadow Guild dahil alam niyang hindi naman talaga sila malalakas. Wala siyang ideya kung bakit sila kumakain ng napakaraming dungeon core dahil halatang wala namang nadagdag sa lakas nila. Tinanong nila ang pinuno ng grupo kung narito ba ang Shadow Guild para nakawin ang dungeon core ng huling palapag, pero tumanggi itong sumagot. Ngunit nang banta ni Yore na sasaktan niya ito gamit ang mga kadena, bigla itong naging mas mabait at inamin niyang iniutos ng kanilang boss na nakawin nila ang dungeon core. Pagkatapos noon ay tinanong ni Yore kung ano ang relasyon nila kay Melly. At ang lalaki ay ang dami agad na sinabi. Hindi pa rin siya makaget over kung gaano kalakas si Melly dahil nagawa nitong talunin ang swordswoman mula sa Nameless pati ang floor boss mag-isa, napagtanto ni Ornes na hindi ang mga taong ito ang nasa posisyon na may alam sa totoong nangyayari, kaya masayang lang ang oras nila kung kausapin pa sila. Binanggit niya kay Yore na kailangan na nilang makasama agad sina Alec at ang iba, at pagkatapos noon ay ipapakulong nila ang mga ito dahil sa mga ginawa nila pero sinabi ng leader na nagkamali si Ornes sa pagmamaliit niya sa kapangyarihan ng dungeon course na kinain niya. Ang pag-inom niya ng lahat ng course ay nagbigay sa kanya ng napakalaking enerhiya, at sa isang iglap ay nagawa niyang wasakin ang sahig sa ilalim niya at nakawala sa mga kadena.
tumalon siya sa mga guho ng nasirang sahig at hinablot ang nawalan ng malay na si Yora bago tumakbo palayo. Iginiit niya kay Ornes na pwede siyang bumaba at sundan siya sa pinakailalim ng dungeon, samantala sina Alec, Crazy at Olivia ay bumalik na sa napagkasunduang lugar kung saan dapat naghihintay sina Ornes at Yora, pero wala sila doon at nagsisimula ng kinakabahan si Crazy. Nagkasundo silang lahat na kung magkakahiwa-hiwalay sila magkikita sila rito anuman ang mangyari, kaya kung hindi pa rin dumarating ang dalawa at nangangahulugan itong may masama na nangyari sa kanila. Pagkatapos mag-imbestiga ng kaunti ay natuklasan ng grupo ang isang napakalaking butas sa lupa. Sigurado silang wala ito noong dumating sila kanina at ibig sabihin ay bagong gawa lang ito, pero hindi iyon logical dahil ang sahig at dingding ng dungeon ay dapat magically reinforced. Dahil magical na pinatatatag ang sahig at mga pader ng dungeon at imposibleng mabasag ang mga ito ng ganito, bumaba si Olivia sa butas at nakita niya ang sombrero ni Yora na nakasabit sa isang ledge at inihagis niya ito paitaas kay Alec, at lalo nang nakumpirma ni Alec na may masama na nangyari. Samantala sa pinakailalim ng dungeon ay dinala ng mga miyembro ng Shadow Guild si Yora sa kanilang boss, ipinaliwanag nila na ang babaeng ito ang redhead support mage na matagal na nilang hinahanap at nang magkamalay si Yora, tinanong niya ang boss ng Shadow Guild kung ano ang nangyayari, dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa siya pinapatay. Sinabi ni Gloria na may rason siya kung bakit buhay pa ito pero hindi siya yung tipo na basta magmomonolog ng walang dahilan, kaya wala siyang balak magpaliwanag at biglang sinabi ni Melly kay Gloria na tigilan na ang pang-aasar kay Yora at itoon ang atensyon sa plano, dahil wala silang oras para sa laro niya. Sinabi naman ni Gloria na biro lang iyon at seryoso siya sa trabaho pero isang segundo lang ang lumipas. Binalaan siya ni Melly na may paparating at bago pa sila makagalaw, bumagsak si Ornes mula sa itaas at sinaksak sa likod ang miyembro ng Shadow Guild. Pagkatapos noon ay tumingin si Ornes kay Gloria ngunit mabilis na nakakilos si Gloria at lumikha ng pulang espada para salagin si Ornes. Ang isa pang miyembro ng Shadow Guild ay buhay pa rin dahil sa energy mula sa dungeon core na kinain niya bago siya sinaksak. Nagulat siya kung paano natagpuan siya agad ni Ornes at doon niya napansin ang Morbius bracelet sa palso ni Ornes, at alam niya kung paano gumagana ang mga iyon at kinuha niya ang bracelet mula sa palso ni Yora. Pinatulog siya at tumakbo kasama si Melly para sa susunod na bahagi ng plano. Si Gloria naman ang naiwang tagabantay para abalahin si Ornes habang tumatakas ang dalawa, at kumpiyansa siyang hindi kayang talunin siya ni Ornes pero ilang sandali lang, nabasag ni Ornes ang espada ni Gloria at sinaksak siya sa dibdib dahilan para bumuga siya ng dugo. Ngunit bago pa akalain ni Ornes na tapos na ang lahat ay tumayo muli si Gloria kahit may malaking butas sa kanyang tiyan, ginamit niya ang blood magic para tuluyang pagalingin ang sugat at sinabi niyang magiging seryoso na siya mula sa puntong ito.